Umihihip ang hangin, huni ng mga ibon, dahon ay tumatabon sa bintana, ang munting sanggol ay nahihimbing. Ay naku! Anong malas? Mula nang isilang ang mahirap na batang ito, ang tagtuyot sa ating baryo ay hindi na natigil. Tiyak na isa siyang sumpa. Aba, sa wakas ay narito ka na. Bilisan mo at ayusin mo na ang malas na batang ito. Napunta ba ako sa loob ng libro? Naalala ko sa kwento, pinahamak ng masamang ama ang bida at ang ina hanggang sa sila ay mawala sa gitna ng sakuna. Ang taggutom na nagsimula sa Baryo Chishui ay lumaganap na at naging isang pandaigdigang sakuna. Lahat ng mga halaman ay nangamamatay, tuyo na ang lahat, at ang supply ng pagkain ay kulang na. May pagkain dito. Huwag niyo akong agawan. Tirhan nyo naman ako. Ibigay mo sa akin. Kung napaaga ko lang sana ang pagtuklas sa masamang plano ni Xiao Shu, marahil ay may pag-asa pa ang lahat. Sa wakas ay natapos ko na ang pananaliksik. Tingnan mo, asawa ko, ang gamot laban sa tagtuyot na magpapabalik sa buhay ng mga halaman. Isang henyo talaga ang asawa ko dahil dyan, oras na para magbayad ka. Ano? Napaka-bobo mo naman. Hindi mo man lang napansin na araw-araw kong nilalason ang iyong pagkain, konting mga araw na lang ang itatagal mo. Gusto mo akong tapusin? Dahil lang sa gamot na ito? Dahil dito, magkakaroon na ako agad ng hindi mauubos na kayamanan at marangyang buhay. Napakasama mo. Masama na ba iyon para sa iyo? Hindi ko pa nasasabi sa iyo na inutusan ko ang lalaking may peklat na parusahan ang anak mong may sakit, ginamit ang kaniyang dugo para sa sangkap ng ginagawa kong eksperimento. Dapat ka pang magpasalamat sa akin. Xiao Su, wala kang hiya. Naging anak ako sa loob ng libro na sinasabi nilang mahina at itong may peklat na ito ay inutusan ng masamang ama. Handa na akong kunin para gawing gamot. Hindi maaari, hindi pwedeng mawala kami ni Mommy. Maligayang pagdating sa kabilang mundo, nabuksan mo na ang kakayahang makarinig mula sa malayo, maririnig mo ang nasa isip ng kahit sino, at maaari mo itong iparinig sa iba. Saklolo. Tulungan niyo po kami. Kinuha kami ni Madam Shaman kasama si Duo-Duo. Iligtas niyo kami. Boses nga ito ni Ate Siye. Nasa panganib siya, kailangan ko siyang iligtas. Anong tinitingin-tingin niyo dyan? Ate Jie, nandiyan ka ba? Sino iyan? Aw, si Xiaoye pala. Pumunta si Professor Su sa bahay ko para hilinging paalisin ko ang masamang espiritu kay Duo-Duo. Hindi pwedeng maistorbo ang mga tao sa labas, kaya bumalik ka na. O baka naman, mali lang ang narinig ko. Mali lang ang narinig mo. Siguradong mali ang narinig mo. Tingnan mo, napakatahimik sa loob, kaya kampante kang bumalik na. Ikaw na bata ka, nagawa mo pa akong kagatin. Humanda ka sa akin. May nangaapi nga kay Duo-Duo, tabi. Aray, Ikaw na babae ka, nangahas kang guluhin ang ginagawa ko. Auntie, galingan mo po. Kahit oso ay kaya kong talunin. At takot ba ako sa'yo? Sa bigat mong iyan, mas mabigat pa ang alaga kong biik sa'yo. Layas. Ate Siye, napakalakas pala ng boses mo. Kahit nasa kalahating kilometro ang layo, ay narinig ko ang paghingi mo ng tulong. Ako, Halika, palaging nakatakip ang bibig ko. Paano mo narinig ang boses ko? halika rito. Ay, Sina. Hindi na mahalaga iyon. Ang importante ay maayos ang kalagayan ni Duo-Duo. Mahal ko, kasalanan ko ang lahat.
Hindi sana kita iniwan mag-isa sa nayong ito at muntik pa kayong mapahamak ni Duo-Duo. Ang pakitang tao na masamang ama. Uminom ka muna ng lugaw para kumalma ka. Mami, wag mong inumin. May lason. Wag mong inumin, Mami. May lason iyan. Bobo, napakalagal mo nang nakakainom ng lason pero hindi mo man lang napansin. Anong sabi mo? Ano? Bakit? May problema ba? Uminom ka na? Hirap pa man din akong makuha itong millet para sa iyo. Pasensya na, nawala lang ako sa sarili sandali. Ayos lang. Kukuha na lang ulit ako ng panibagong mangkok para sa iyo. Salamat, mahal ko. Walang kwentang babae pagkatapos mong magawa ang pananaliksik sa panlaban sa tagtuyot. Mawawala ka na sa mundo. Wala na akong pasensyang makisama pa sa iyo. Ako, narinig ko talaga iyon. Ang totoong iniisip ni Xiaoshu Xiaoshu. Talagang papaslangin niya ako. Mami, tingnan mo po ako. Mami, isang buwan ka nang umiinom ng lason. Kailangang makahanap ng paraan para makuha ang lunas mula sa masamang ama na iyon. Dahil kung hindi, hindi ka na magtatagal. Dua-dua? O nakakausap mo si Mami? Totoo ba ang sinasabi mo? Mami, totoo po iyon. Dapat po kayong maniwala sa akin. Dua-dua. Ikaw ay dugo at laman ng iyong ina, kaya syempre ay naniniwala ako sa iyo. Mami, bago mo makuha ang lunas, huwag mo munang ipakikita ang iyong galit sa masamang amang iyon. Sige, nangangako si Mami sa iyo. May isa pa pong bagay. Ang tagtuyot na ito ay magiging isang pandaigdigang katapusan ng mundo. Unti-unting mamamatay sa tuyot ang mga pananim. Isang virus na kung tawagin ay Kujin, ang babago sa genes ng mga halaman. Lahat ng halaman ay hindi natural na mawawala. Sa panahong iyon ay magkakaroon ng matinding kakulangan sa pagkain, maraming magugutom at magkakagulo ang lahat. Inaakala lang ng lahat na ito ay isang simpleng tagtuyot? Ngunit hindi nila alam na ito na ang simula ng katapusan. Tama po iyon. At ang gamot sa tagtuyot ay pansamantala lang. Kailangang nating mahanap ang Starleaf Orchid dahil ang espesyal na depensa nito sa lason ang makakatalo sa virus na Kujin. Naniniwala ang nanay sa iyo. Asawa ko, kanina ka pa ba naghihintay? Ipinagluto kita ulit ng isang mangkok. Salamat, asawa ko. Iinumin ko ito kapag lumamig na. Sige, babalik na lang ako para kunin ang mangkok. Huwag mong sasayangin ito. Xiaosu. Kasasabi lang ni Duo-Duo na darating na ang katapusan ng mundo. Asawa ko, baka dahil lang sa pagod o kakulangan sa pahinga, kaya kung ano-ano ang naririnig mo, may sakit siya sa utak, hindi na siya magtatagal. Ang ibig kong sabihin, mahirap gamutin ang sakit niya. May gagawin pa ako sa lab, aalis na ako. Ang batang iyan ay hindi nararapat maging anak ko. Kailangan ko pang humanap ng pagkakataon para tapusin siya at gamitin sa gamot. Maging ang sarili niyang anak ay kaya niyang saktan, napakasamang tao, hindi ko hahayaang magtagumpay ka. Ate Siye, ang ibig mong sabihin, sinabi ng batang ito na magiging katapusan ng mundo ang tagtuyot? Iyon ay parang napaka. Alam kong mahirap itong paniwalaan, ngunit may kakayahan si Duo-Duo at naniniwala ako sa ugnayan naming mag-ina. Ate Siye, mula nang iligtas mo ako at ang grupo ng mga lobo ko, at turuan akong magbasa at magsulat, sa iyo na ang buhay ko. Kung anong sasabihin mo, iyon ang gagawin ko. Ang tagtuyot sa nayon ay lalo ngang lumalala. Kahit hindi man ito ang katapusan ng mundo, kailangan nating maghanda ng maaga. Patitibayin ko ang lugar na ito para magsilbing silungan natin. Ang mga lobo ko ay tutulong din sa pagpapaalis ng mga masasamang tao. Kaya lang ano? Kaya lang ay kulang ang pagkain namin dito. Zhoumo, kailangan kita.
Kie, simula pa lang ang mga ito, ayos ba? Xiao mo, parang dinala mo na rito ang buong department store. Tunay na mayaman ka talaga. Anong mayaman lang? Ako ang pinakamayamang tao sa A-City. Hindi ka rin bihasa, batang lobo. Balita ko kahapon ay kasama mo ang iyong kuya na nakahuli ng maraming ligaw na baboy. Dahil sa mga supply na ito, pati na ang taguan, magkakaroon tayo ng mas mahabang oras para hanapin ang Starleaf Orchid. Starleaf Orchid? Tama! Ang Starleaf Orchid ay matibay sa tuyot at lason. Ito ang susi para malutas ang krisis ng mundo. Nagsasalita si Duo-Duo? Hindi lang nakakapagparating ng boses sa malayo si Duo-Duo, kaya niya ring makita ang hinaharap. Little Immortal, paki-compute naman para sa akin. Makakahuli ba ako ng kuneho mamayang gabi? Sa husay mong iyan, siguradong walang problema. Sige, uutusan ko ang mga tao ko ngayon din na ipalit ang lahat ng ari-arian ko sa mga supply. Ganoon ka na lang ba kabilis magtiwala sa amin ni Duo-Duo? Siyempre, dahil tayong tatlo ay magkakasama na sa hirap at ginhawa. Mommy at Auntie, huwag kayong mag-alala. Tutulungan ko kayong mahanap ang Starleaf Orchid para lahat tayo ay mabuhay ng maayos. Pero nag-aalala ako na baka balikan pa rin ni Xiaoshu si Duo-Duo. Mommy, maaari nating gamitin ang sarili niyang plano laban sa kanya. Duo-Duo? Ang ibig mo bang sabihin ay gagamitin kita bilang pain? Hindi maaari, napakadelikado nito. Huwag po kayong mag-alala, Mommy. Sinuong mo ako sa kapahamakan? Sino iyan? Bakit kailangan mo pa rin kuhanin ang dugo ko? Moto. Napakalamig dito sa ibaba. Samahan mo ako. Maawa po kayo, Lola. Maawa po kayo. Parang awa nyo na. Pinilit lang ako ni Xiaoshu. Maawa po kayo. Ito ang dugo ng manok. Ibigay mo ito kay Xiaoshu. Kapag nagtangka ka pa uli, hindi kita titigilan at mumultuhin kita. Sige, opo. Sige po, Lola. Duo-Duo, ang galing ng naisip mong ito. Paano nangyari iyon? Paano nabigo ang eksperimento? Siyempre, mabibigo talaga iyan. Suji Anong ibig mong sabihin? Dahil ang dugong ibinigay sa iyo ni Scarface ay peke. Wala pang nangyayari kay Duo-Duo. Paano mo nalaman ang binabalak ko? Hayop ka! Nagawa mong gamitin ang dugo ng sarili mong anak bilang gamot. At ang tungkol sa paglason mo sa akin, alam ko na ang lahat. Kung ganoon, dapat alam mo rin na sa akin lang ang panlunas. Ayusin mo ang pananalita mo sa akin, kung hindi, malalagot ka sa akin. Hindi mo ba gusto ang drought agent? Kung gusto mo iyon, ibigay mo sa akin ang panlunas bilang kapalit. Ang panlunas? Sige, ibibigay ko na sa iyo. Tapos na ang pagsasama nating dalawa. Pinaaalalahanan kita, malapit na ang katapusan ng mundo kaya maghanda ka na. Huwag kang pupunta sa akin para magmakaawa balang araw. Katapusan ng mundo? Magmamakaawa? Susiye, nababaliw ka na. Kapag nakuha ko na ang drought agent, makukuha ko ang lahat ng gusto ko. Sa mundong ito, Walang utang na loob na lalaki. Akin na yan. Xiaomo, Xiaoye. Tara na. Talaga bang nanumbalik ang buhay? Ang galing ah.
Ayon sa pagsusuri ng mga eksperto, ang tagutom sa gramo ng Chishui ay pangunahing nagmula sa kamakailang rehiyonal na patuloy na tagtuyot na naging sanhi upang ang karamihan sa mga pananim ay magpakita ng mga senyales ng paghina ng ani. Hinggil sa kaguluhan sa pag-iimbak at pag-aagawan ng pagkain ng mga taga-baryo, nakialam na ang mga kaukulang departamento. Brother Xiao, totoo ba ang sinasabi ni Susie tungkol sa katapusan ng mundo? Wala akong pakialam kung totoo man o hindi. Basta't nasa kamay ko ang panlaban sa tagtuyot. Mas gusto ko pa ngang mas maging magulo sa labas dahil sa ganoong paraan, maibebenta ko ito sa napakalaking halaga. Pumunta ka na at maghanda. Sa auction 3 araw mula ngayon, siguradong yayaman ako sa sakunang ito. Opo. Siguradong hindi na makakapasok ang mga ordinaryong tao rito. Nandito na ako galing sa pangangaso. Pero ang mga pwedeng kainin sa labas ay halos wala na lahat. Ito lang ang nahanap ko. Salamat sa pagod mo, Xiaoye. Hindi naman mukhang uulan sa labas. Napakapagtataka talaga. Sana ay makatagal tayo hanggang mahanap natin ang Starleaf Orchid. Ang katapusan ay talagang dumating na. Kapag nagawa ito, sa susunod, Hindi po maganda ito, Brother Long. anong problema? May magandang balita? Brother Long, nakita mo naman ang kamangha-manghang epekto ng aking drought resistance formula dahil katapusan na ng mundo ngayon ang panimulang presyo. Mula sa 10 sako ng bigas ay magiging 100 sako na. See? Masusunod po kayo, sir. Hanggat ang formula para sa drought resistance ay nasa kamay ko, kahit hindi lang 100 sako ng bigas, kundi kahit 100 bodega pa ng palay, kailangang kusang dalhin sa harap ko. Malapit na akong maging hari ng mundong ito. May taong mawawala na sa labas. Tulungan niyo po siya. Tara, Halikayo. Kung wala ang paalala ni Duo-Duo, marahil kami rin ay. Ang hayop na iyon, nagawa pang magkapera mula sa kalamidad. sasali rin tayo. Ilalantad ko sa harap ng lahat ang totoong pagkatao ni Xiaosu. Siya nga pala, Mami. Sa darating na auction ay lalabas ang sinaunang dokumento tungkol sa Starleaf Orchid. Kailangang makuha natin iyon. Siya, mukhang ang auction na ito ay kailangang puntahan. Para sa atin, at para na rin sa lahat. Formal na po nating simulan ang ating auction at ating ipakita ang unang produkto. Ang item na ito ay mula pa sa pamilya ng mga eksperto ng medisina at itinuturing na kayamanan. Ang simulang presyo ay 10 na supot ng bigas. Nasa dulo na tayo ng mundo, tapos ang basura na ito ay masyado pang matigas na gamitin pampunas. Sino naman ang kukuha niyan? 10 na supot pa ng bigas. Ang tanga na lang ng bibili niyan. Tama. Anong klaseng basura ba iyan? Correct. Zomo, magbibigay ako ng 10 na supot ng bigas. Seryoso ba? May bumili nga talaga. Bobo. 10 na supot ng bigas para sa una, 10 na supot ng bigas para sa pangalawa, 10 na supot ng bigas para sa pangatlo, sold. Napakadali naman noon.
Ang susunod naman nating auction item ay ang produkto ng ating Professor Xiao na binuo sa loob ng maraming taon ng aming sariling pagsisikap. Ito ang pamatay tuyot. Isang patak lang nito ay kaya ng bumuhay ng mga pananim mula sa pagkamatay. Ang simulang presyo ay 100 supot ng bigas. Ano iyon? Hindi ko alam. Ano? Mayroon palang ganitong himalang gamot. Kung ganoon, ang gutom sa baryo natin ay malulutas na. Magbibigay ako ng 150 supot ng bigas. Kung makuha lang natin ang formula nito, mas magkakaroon pa tayo ng walang katapusang kayamanan. Magbibigay ako ng 200 supot ng bigas. 200 supot ng bigas, para lang sa presyo ng isang maliit na vial. Ang taong ito sa Xiaoshu, napakasakim talaga. Teka lang, huwag munang magmadali. Hayaan muna nating lumipas ang sandali. 300 supot ng bigas. $310. 320. Xiaoshu, kitang-kita ko na kung anong laro ang ginagawa nyo. Hahayaan ko ang duo-duo na bigyan kayo ng matinding aral mamaya. 500 sako. Siguradong nakagat na ang pain nitong uto-uto. Aba, bobong tito. Magbibigay ako ng 510 sako. Bobong tito, huwag mo nang subukan. Sinong nagsasalita? $510 sako ng bigas. Sa unang tawag, 510 sako ng bigas. Sa pangalawang tawag, huwag palampasin ang pagkakataon. Baka hindi na ito maulit. 1,000 sako. 1,010 sako. Duo-do, eto na ang tamang oras. Ipakita mo na ang galing mo. Sipo, mami. Ang hangal na ito, habang tumataas ang presyo ay mas mabuti. Para maging napakayaman ko, iyon ang pinakamagandang mangyayari. Nagkaroon ng mutation ng virus sa mga halaman, hindi natatalabang gamot sa tuyong lupa. Kung hindi ka naniniwala, utusan mo siyang isubok ito ngayon din. 1,010 sako ng bigas. Sa unang tawag, 1,010 sako ng bigas. Sa pangalawang tawag, 1,000. Sandali. Brother Long, sino ang makakasiguro na epektibo ang pamatay tuyot na iyan? Dahil lang sa ako mismo ang gumawa niyan. Sino ang makakapagsabi na wala kayong pagkakamali? Mayroon ako ditong tuyot na uhay ng palay. Kung mapapabuhay nyo itong muli, kahit hindi lang 1,000, 2,000 sako ay handa kong ibayad. Siya, ngayong araw ay ipapakita ko sa inyo ang tunay na milagro. Kapag ang palay na ito ay hindi muling nabuhay, pagbabayarin niyo ako dito mismo. Sa tingin mo ba ang sinasabi mo ay pwedeng paniwalaan? Bakit, Susie? Dahil hindi ka makagawa ng sariling lunas? Gusto mo ba akong bigyan ng problema? Sige, ano ba ang gusto niyong pustahan? Kung ang lunas na ito laban sa tagtuyot ay walang epekto, Brother Xiao, bakit hindi mo na lang ibigay ang lahat ng gamit bilang donasyon sa auction? Ano sa tingin mo sa kasunduang ito? Walang problema, tutalas naman. Sigurado akong mananalo ako. Ito, talagang muling nabuhay. Dagdagan ko ng 2,000 sako. Gusto mo ba talaga akong kalabanin? 3,000 sako. Ang lunas na ito sa tagtuyot, kami sa pamilya Shu ang dapat makakuha niyan. 5,000 sako. Teka lang. Paano ito nangyari? Hindi ito posible? Susie, binigyan mo ako ng peking lunas. Totoo ang lunas na yan, pero nag-iba na ang mga halaman, kaya ang gamot na iyan ay matagal na naging walang bisa. Lulumpuhin kita? Humanda ka sa akin. Teka muna, ibibigay ko sa iyo ang 1,000 sako ng bigas na ito. Maraming salamat dahil tinulungan mo akong makaiwas sa isang malaking pagkakamali. Hindi na kailangan. Ibigay nyo na lang yan sa mga biktima ng sakuna.
Ang itsura ni Xiaoshu matapos mapahiya, talagang nakakatawa. Ngayong hawak ko na ang sinaunang aklat, hindi na tayo mahihirapang hanapin ang Starleaf Orchid na makakapagpahupa sa kalamidad. Ang sinaunang aklat, Starleaf Orchid. Niloko talaga ako ng babaeng ito. Kayong dalawa, magkunwari kayong staff mamaya, kunin nyo ang sinaunang aklat para sa akin. Opo. Walang hiya ka? Pagbabayarin kita. Sandali lang po, Miss Su. Kami ay mga tauhan ng auction. Dahil sa aming pagkakamali, ang gamit na ito ay hindi pa naisali sa sistema. Kailangan niyo pong sumama upang asikasuhin ang mga dokumento. Sandali lang ito. Si Tara, maghintay kayo dito. Babalik din ako agad. Sipo. Kayo. Hoy Brother Xiao, ayos na ang lahat. Pumunta ka na rito sa workshop. Dua-dua. Bakit hindi pa bumabalik si Ate Siye? Pakinggan natin kung anong ginagawa ni Mami. Susiye, at may gana ka pang linlangin ako? Ngayon ang araw ng paniningil sa iyo. Naku po, niloko ni Itay si Mami at isinama sa malayo. Nasa panganib si Mami. Tingnan niyo po. Bilis, sundan natin sila. Brother Xiao, Walang hiya ka. Ano ba talaga ang hinahanap mong kayamanan? Magsabi ka ng totoo, kundi papaparusahan kita ng husto. Jie, Patay, mayroon silang armas. Wala tayong laban sa kanila. Uncle Rongqing, iligtas niyo po ang mami ko. Uncle Rongqing, tulungan mo ang mommy ko. Anong tunog iyon? Wala namang kakaiba. Nasa loob siya ng workshop. Sumunod kayo sa akin. Tara! Xiaosu, hindi ko sasabihin sa'yo kahit ano pa ang mangyari. Ganoon ba? Kung gayon ay tatapusin na kita ngayon din. Huwag. Tumigil ka. Hindo. Ayos ka lang ba? Xiaoshu, iyong anti-drought agent na ibinenta mo sa auction ay peke! Hindi pa kita pinagbabayad doon. At naglakas loob ka pang magpanggap na tauhan ko para gumawa ng masama rito. Ngayon din ay dalhin mo ang iyong mga gamit at ibigay mo lahat iyon sa akin bilang bayad. Magbabayad ako. Huwag kang padalos-dalos. Dalhin siya. Ayos lang ba kayo? Ayos lang. Ang galing talaga ni Tio. Ikaw nga talaga. Ikaw na bata ka ang tumawag sa akin. Jie, Binibining Su. Binibining Su, nalason siya ng malubha, lasan ng soul severance. pero uminom naman si Xie ng panlaban sa lason na ibinigay ni Xiaoshu. Bakit nangyayari pa rin ito? Binigay ang lahat ng gamit kay Brother Long, paano na tayo? Gugutumin ba talaga tayo rito hanggang sa wala na? Tumahimik ka. Brother Xiao,
Matagal nang alam ni Susie na darating ang katapusan ng mundo, siguradong mayroon siyang mga gamit at pagkain. Kung mahahawakan natin siya sa leeg, hindi na tayo mamomroblema sa kakainin natin, di ba? Susie, napakatanga mo. Peke ang lunas na binigay ko sa iyo. Ang totoong gamot ay, hindi ko ibibigay sa iyo ng ganoon lang kadali. Ano naman kung wala tayong gamit? Ang totoong lunas ay nasa kamay ko. Darating ang araw na luluhod si Susie para lang ibigay sa akin ang lahat ng gamit niya. Talagang bilib ako kay Brother Xiao, napakagaling ninyong magplano. Kuya Shu, marunong ka mag-check ng pulso. Siguradong may paraan ka para iligtas si Ate Sie, hindi ba? Nakikiusap po ako sa inyo. Mas gusto ko pa siyang iligtas kaysa sa iyo. Ako ang 88 henerasyong tagapagmana ng klinika ng pamilyang Shu. Tungkulin naming magpagaling ng mga may sakit. Mabuti naman, President Shu. Siguradong makakagawa po kayo ng panlaban sa lason ng Soul Severance, tama? Ang formula para sa gamot sa lason ng Soul Severance ay hindi pa naituturo sa akin ng lolo ko. Kung ganoon, pupunta na tayo ngayon para hanapin ang lolo mo. Basta mahanap natin siya, maliligtas na si Ate Sie. Pero maraming taon nang nakatago si lolo sa gramo ng Chishui at hinanap ko na siya ng higit sa 100 beses. Ang mga bangin ng baryo, pati na ang mga kuweba ay hinalughog ko na. Pero kahit anino niya ay hindi ko nakita. Huwag kayong mag-alala. Dahil nariyan si Duo-Duo, siguradong mahahanap natin si Lolo Shu. Oo nga, nakalimutan ko na may kasama pa pala tayong bata. Tama, kayang makarinig ng duo-duo mula sa malayo. Baka sakali ay marinig niya ang iniisip ni Lolo Shu. Madalas kumuha ng mga halamang gamot si lolo sa lawa ng orchid, kaya pwede nating dalhin si Duo-Duo para tingnan ang lugar na iyon. Sa lawang orchid? Ang starleaf orchid ay tumutubo sa gilid ng lawa ng orchid. Bihira itong makita kahit lumipas pa ang 100 taon. Ito na kaya ang tadhana? Huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Kailangang umalis na tayo ngayon din. Sa lolo. Mami, narinig ko po ang hiningi ng tulong ni Lolo. Nandun po siya. Lolo? Lolo? Sino po ang gumawa nito sa inyo? Si Shumo ang may gawa nito dahil lang sa mga dahon ng Xinglan. Starleaf orchid. Alam niyo po ang tungkol sa starleaf orchid? Lolo? Xiaosu, Sa pagbibilang ng mga araw, dapat ay tumalab na ang lason ng Soul Severance, di ba? Nararamdaman mo na ba ang pamamanhid ng iyong mga daliri at ang sobrang sakit ng iyong ulo? huwag ka ng maraming daldal. Anong balak mong gawin? Kung gusto mo ng panlaban sa lason, kapalit nito ang lahat ng iyong mga kagamitan. Ikaw, Kung wala ang lunas ko, hindi mo kakayaning lumampas ngayong gabi. Naroon lang ako sa bahay natin. At maghihintay sa iyo. Ching, huwag mo na po akong iligtas. At sa tingin ko ay mawawala na ako. Nalason ang kaibigan mo ng lason ng Soul Severance. At ang paraan para sa lunas ay nasa libro ng medisina ng aking medical pavilion. Lolo, sinabi niyo po bang ang Shumo ang may gawa nito sa inyo? Tama? Hinabol ako ng Shumo dahil lang sa starleaf orchid. Ang starleaf orchid ay sa pamilya Shu, isang bagay na binabantayan ng maraming henerasyon para sa kaligtasan ng mundo. Kaya nitong labanan ang tagtuyot at kaya ring magtanggal ng lason. Kailangang protektahan mo itong mabuti, huwag mong hayaang makuha ito ng mga masasamang tao.
Hindi. Lolo. Lolo, Lolo. Ate Jie, Hindi pwede. Wala na tayong oras. Kailangan nating maghiwalay ng landas. Kailangan nating hanapin agad si Xiao Shu para makuha ang panlaban sa lason mula sa hayop na iyon. President Shu, ikaw. Pupunta na ako kay Medical Pavilion para ihanda ang gamot. Xiao Shu, naihanda na namin ang isang sasakyan na puno ng mga gamit. Ibigay mo na sa amin ang gamot. Isang sasakyan lang? Hindi ko ba sinabi sa inyo na gusto ko ang lahat ng kagamitan nyo? hayop ka. Huwag kang sumobra. Lalaban ka? Ngayon, 2 piraso na lang ang natitira. Ikaw. Huwag nang maraming satsat. Wala akong pasensyang makipag-ubusan ng oras sa inyo. Xiao Shu, paano mo matitiyak na totoo ang gamot na iyan? Madali lang yan. Basta't ibigay nyo sa akin ang lahat ng inyong gamit, ang matitira sa gamot. Hahatiin namin sa kanila ng isa-isa. Ano sa tingin nyo? Sapat na ba ang alok ko? Huwag niyo akong intindihin. Huwag niyong ibibigay sa kanya ang lahat. Jie, mas mahalaga ang buhay mo. Xiao Shu, ako na mismo ang magsasama sa iyo para kunin ang mga gamit. Kapag nakuha mo na ang mga gamit at ibinigay mo na ang gamot, magiging maayos na ang lahat, hindi ba? Hangal. Kapag nakuha ko na ang mga gamit, sisiguraduhin kong wala ni isa sa inyo ang makakatakas. Hindi maganda ito. Wala talagang balak ang masamang tatay na ibigay ang totoong gamot. Balak niyang kuhanin ang lahat ng supply at tapusin ang buhay ng lahat. Nakakainis, muli na naman niya tayong nalinlang. Ang gamot? Nagawa ko na ang lunas. Nasa panganib si Jomo. Bilisan niyo at iligtas siya. Tara. Nakikita mo ba? Ang mga supply na ito, sapat na para sa isang katulad mong masama para mabuhay ng 10 buhay. Kung ganito na karami ang supply sa labas, siguradong mas marami pa sa loob ng bahay, di ba? Nasaan ang susi ng bahay? Tingnan mong mabuti, ito ang totoong lunas. Anong ginagawa mo? Gusto mo ng gamot? Manigas ka! Hayop ka, wala kang isang salita. Sa mundong ito, ang malakas ang nagwawagi at kayong lahat ay talunan lang sa harap ko. Magpahinga na kayo habang buhay. Walang hiya ka. Ikaw ba yan? Eksakto. Ang huling gamot na ito, ititira ko na para sa sarili ko. Nababaliw ka na. Ito na ang huling gamot. Ang huling gamot nandito sa akin? Ano? Imposible. Sabi ni Shumo na ang gamot na ito ay siya lang ang makakagawa. Siguradong niloloko niyo lang ako. Nasa sa iyo na kung maniniwala ka. Lumayo ka sa harap namin. Huwag mong dungisan ang lugar namin. Nakukuha rin ni Daddy ang nararapat sa kaniya. Napakasaya nito. Sige, tumawa lang kayo. Dahil ang utang na ito ay pababayaran ko ng may interes, pababayaan ko kayong magdusa para dito. Ang walang hiyang si Shu Rongqing na iyan, nakuha niya pa talagang agawin si Starleaf Orchid. Iyan na naman bang Starleaf Orchid na iyan? Kahit halughugin niyo pa ang buong lugar, hanapin niyo siya. Kahit saan, maghanap kayo. Opo, boss.
Ikaw ba si Xiao Su? President Shu, ako nga po ito. Ako nga, bumili po ako ng lason ng Soul Severance sa inyo noon. Huwag kang masyadong mag-feeling malapit sa akin. Kapag narinig mo ang hindi mo dapat narinig, dapat ka nang mawala. Wag po, maawa kayo, President Shu. Alam ko po kung nasaan sina Starleaf Orchid at Shurong King. Talaga? Magsalita ka. Ano po kasi? Kapag tinulungan ko kayong mahanap si Starleaf Orchid, pwede po bang bigyan nyo ako ng panlunas? Nangangahas ka talagang makipagnegosasyon sa akin? Mayroon po akong siguradong paraan. Sige, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Brother Xiao, bakit kasama niyo si President Shu na bumalik? Brother Xiao, binigyan mo talaga ako ng lason ng Soul Severance? Gusto mo ba akong mapahamak? Sus? Bakit ka natataranta? Hindi ka naman mawawala agad. Kapag nakuha na ang Starleaf Orchid, pati na ang lunas ay ibibigay ko sa inyo. Ano po ba talaga ang ibig ninyong sabihin? Gusto kong gamitin mong dahilan ang pagkalason para makasama kay Susie bilang espiya at ang batang si Duo-Duo ay kunin mo sa akin bilang bihag. Kapag may bihag na tayo, mapipilitan si Susie na ibigay ang Starleaf Orchid sa akin. Napakahusay niyo po, Brother Xiao. Para po sa inyo, Brother Xiao, handa ko pong ibigay ang lahat kahit pa ang buhay ko. Kapag pumalya kayo, kayong dalawa ay pagbabayarin ko. Ate Jie, ako si Shilei. Si Shilei, yan, buksan mo ang pinto. Shilei, anong nangyari? Ate Jie, nawala na sa isip si Xiao Shu. Magdahan-dahan ka? Ano ba talaga ang nangyari? Ako, bala ko sana kitang hanapin para i-report ang mga nangyari sa opisina. Pero si Xiao Shu, bigla niya akong pinainom ng lason ng Soul Severance. Sinabi niya na tayong lahat ay isasama niya sa kanyang pagkawala. Siguradong lason ng Soul Severance ito. Hayop na Xiao Shu iyan. Kailangang makahanap ng paraan para pigilan siya. Maupo ka muna at kumain. Ang batang ito, basta't ginawa natin siyang hostage, ang mga pagkaing ito at ang Starleaf Orchid ay magiging atin na lahat. Mami, hindi po maganda ito. Masamang tao po ang tiyo na ito. Tingnan muna natin ang sitwasyon. Ate Sie, mukhang marami kayong ginagawa. Ako na lang po ang gagawa ng gatas ng bata. Oh, kung ganoon, salamat. Bataka, sasama ka sa akin ngayong gabi at sisiguraduhin kong ang nanay mo ay iiyak habang ibinibigay ang Starleaf Orchid. Ikaw, inumin mo na ang gatas na tinimpla ko para sa iyo. Dapat ay mawalan ka na ng malay ngayon. Shilei, mabuti ang pagtrato ko sa'yo sa Susie. Bakit mo ito ginagawa sa anak ko? Patawad po, Ate Sie. Si Xiao Shu iyon. Nakipagtulungan siya sa isang nagngangalang Shumo at pinilit akong gawing hostage si Duo-Duo. Nilason nila ako. Kapag hindi ko ito ginawa, ako ang mawawala. Ate Sie, parang awa nyo na, Ate Sie. Shumo, ikaw na naman. Sino ba talaga? Ang Shumo na yan? Dati siyang paboritong disipulo ni Lolo. Ngunit kalaunan ay natuklasan ni Lolo na palihim niyang pinag-aaralan ng Starleaf Orchid at gusto pa itong sarilihin, kaya pinalaya siya ni Lolo sa pamilya Shu. Hindi ko akalain na dahil sa Starleaf Orchid ay magagawa niyang maging napakasamang tao. Hindi maaari. Hindi lang tayo dapat maghintay sa wala. Mayroon akong plano.
Shu Rongqing. Hindi ko akalain na kusa kang pupunta rito sa akin. Kung matalino ka, ibigay mo na sa akin ang Starleaf Orchid. Shumo, ikaw ang dahilan kung bakit wala na si Lolo? Tapos gusto mo pa ang Starleaf Orchid? Kinuha mo ang anak ko? Ngayon ay pagbabayarin kita sa ginawa mo. Sa tingin niyo ba ay kakayanin niyo ako? Sugod. Ang laso na pang-aboy ko sa mga mababangis na hayop, sa wakas ay magagamit ko na rin. Hoy, sinabi ko nang may lason ito, pero sumusugod pa rin kayo. Ngayon ay bibilis ang talab ng lason sa inyo. Haha. Xiaoye, Sinubukan niyo akong traderin, pagbabayarin kita. sandali. Nasaan si Xiaoshu? Hambog. Nahulog ka sa patibong ko. Xiaoshu, pakawalan mo sina Jomo at Duo-Duo at ako ang harapin mo. Hindi ba ito ang gusto mo? Sujie, kunin mo ang Starleaf Orchid at manatili rito. Ang iba naman, sumama sa akin. Hindi maaari, masyado itong mapanganib. Umalis na kayo. Huwag kang mag-alala. Ang taong si Shumo ay makakatulong ng malaki sa atin. Opo. President Shu, tingnan niyo po, dala ko na rin po sa inyo si Starleaf Orchid, ang panlaban sa lason. Ikaw ba ang Professor Su ng Research Institute? Alam ko kung bakit gusto mo si Starleaf Orchid. President Shu, ang gamot ko. Kunin mo ang gamot at umalis ka na. Kapag nakuha ko na ang gamot na iyan, wala akong pakialam sa lintik na Shumo na yan. Pagbabayarin ko kayong lahat. Sandali lang. Susie, anong balak mong gawin? Duo-duo. Gawin mo na ang dapat mong gawin. Kapag nakuha ko na ang panlaban sa lason, wala akong pakialam kahit ano pang klaseng Shumo yan. Lahat kayo ay magbabayad. Xiao Shu, anong sinabi mo? President Shu, wala naman akong sinasabi. Gagawa ako ng paraan para tapusin ka. Napakatapang mo, Xiao Shu. Parang gusto mo nang matapos. Ang gamot ko. Susie, dahil ito sa'yo, babaeng walang hiya ka, kung mawawala ako, idadamay kita. Mukhang ang paggawa ng Starleaf Orchid Regent ay wala na talagang pag-asa. Brother Xiao, okay ka lang ba? Shumo, ang galing mong manggamit. Akala niyo ba makikipagtulungan ako sa mga hangal na tulad niyo? Pagbabayarin kita. Xiao Su, dahil sa dinala mo si Starleaf Orchid, pahihabain ko pa ang buhay mo ng ilang araw kapag nagtangka ka pang gumawa ng masama. Ang kahihinatnan mo ay magiging katulad ng sa kaniya. Hindi kaya. Naririnig ko ang iniisip ng ibang tao. Hey, Mami, nauto rin ang masamang taong ito. Professor Su, parang iniligtas ko na rin ang buhay mo, di ba? Starleaf Orchid. Maaari akong gumawa ng Starleaf Orchid Regent para sa iyo, ngunit ang mundong ito ay masyado ng magulo. Madali lang yan. Igagawa kita ng laboratorio. Magpapadala rin ako ng mga bodyguard. Babantayan kayo sa loob ng 24 na oras. Sa tulong ng impluensya ng Shumo, panatag na akong makakagawa ng mga lunas, maililigtas na ang lahat. Talagang kahanga-hanga si Professor Su. Itong damo na nalanta ng kalahating buwan, nagawa mo pang buhayin. Shumo, ang bisa ng Starleaf Orchid Reagent ay nakita mo na. Pwede na ba kaming umalis ni Duo-Duo? Umalis? Nagbibiro ka ba? Mas mabuting mawala ka na lang dito.
Dahil doon, ako lang sa buong mundo ang magkakaroon ng Starleaf Orchid Regent. Gamit ito, magiging pinakamayamang tao na ako sa buong mundo. Sa wakas, nahanap ko rin kayo. Dahil sa ginawa nyo, malapit na akong mawala sa mundong ito. Ngunit isasama ko kayo sa pagbagsak ko. Ngayong gabi, ilalagay ko ang pampasabog sa loob ng laboratorio. Humanda kayo. Xiaoshu, nawawala ka na sa katinuan. Pero ayos lang. Sinisiguro ko na hinding-hindi magtatagumpay ang plano mo. Sabihin mo, paano mo gustong pagbayaran ang lahat? Inakala mo ba na hahayaan ko lang ang sarili ko na matalo? Anong ibig mong sabihin? Ang totoong Starleaf Orchid Regent ay matagal ko nang naibigay kay Xiaoshu. Ano? Ang walang silbing iyon ay buhay pa? Ang hangal na si Shumo, matagal na kaming may plano ni Xiaoshu laban sa kanya. Siguradong mawawala na siya ngayong gabi. Walang hiya ka. Nakuha mo pang makipagtulungan kay Xiaoshu para lokohin ako? Humanda ka. Hindi maaari. Kapag tinapos ko siya ay hindi ko na mahanap si Xiaoshu. Kailangang mapapunta rito si Xiaoshu para maibigay niya ang Starleaf Orchid Regent. Siye, hahayaan muna kitang mabuhay. Pagdating ni Xiaoshu mamayang gabi, sabay ko kayong parurusahan. Ang dalawang masamang taong ito, oras na para pagbayaran nila ang lahat. Susiye, hindi kita hahayaang makalusot ng ganoon lang. Bago ka mawala, hayaan mong parusahan muna kita. Tama nga ako. Ang dalawang walang hiyang iyon ay nagtulungan para pagtulungan ako. Xiaoshu, ang panlaban sa laso ni laso ng Soul Severance, ayaw mo na ba noon? Shumo, sa tingin mo ba ay magtitiwala pa ako sa iyo? Tatlong araw na ang nakalipas, hindi pa bumabalik si Siye. Posible kayang may nangyaring masama sa kanya. Bilisan nyo sa laboratorio. Habang magulo pa ay kunin nyo na si Starleaf Orchid Regent. Wala nang dapat aksayahing oras. Kailangan na nating umalis agad. Akala mo ba maniniwala pa ako sa iyo? Kung gusto niyo akong mawala, lahat kayo ay pagbabayarin ko. Shumo, wag mo akong iwan. Lumayo ka sa akin. Asawa ko, iligtas mo ako. Lumayo ka. Sa wakas, natapos din. Ano na ang susunod? Ngayon, panahon na para ang lupang ito ay muling maging luntian. Salamat sa pagbuo ng Professor Su sa Starleaf Orchid Regent. Dahil dito ay sa wakas ay nagkaroon na ng pag-asa ang sangkatauhan sa gitna ng katapusan ng mundo. Jie? Bilang ang may pinakamalaking ambag sa pagligtas ng mundo, kung hindi ka pupunta sa award ceremony ng United Nations, hindi ba parang wala kang respeto? Hindi lang ito dahil sa akin, dahil ito sa iyo, Xiaoye, Rongqing, at pati na rin sa aking duo-duo. Rongqing, totoo bang sasama ka sa aming manirahan sa probinsya? Ang pakikipag-agawan sa mga mana, walang kuwenta yon. Bala kong manatili rito. Ipagpapatuloy ko ang nasimulan ng lolo ko upang magpatuloy sa paggawa ng gamot. Alam naman nating lahat kung para kanino ka talaga nananatili. Para kanino? Mag-focus ka na lang sa pag-aalaga ng bata. Duo-duo lumaki ka sana agad, sabik na kitang turuan manggaso. Sa oras na iyon, ang mga baboy ramo at kuneho sa bundok ay magiging sa iyo na. Bakit? Gagawin mo rin bang batang lobo ang anak ko?